I'd like to think I'm just like any other girl, dreaming, wanting big things to happen in my life. But I'm not. I don't just dream. I work the hardest. I got the drive. Just like all great stories, I started out with practically nothing. I just needed enough to get by, to help my family out. Who knew that by reaching for my dreams, I'd be able to help change many lives? Great opportunities suddenly present themselves. All you have to do is grab them. Take a leap of faith. I would never be here without an amazing team. It's never a solo battle in networking. I think my greatest achievement so far is helping build a team of leaders and actually change not just their lives but also their families. Maybe I have gone far, maybe I have reached the finish line early. But this doesn't mean I have to stop. In fact, I'm ready for my next destination. For bigger dreams, even greater success. And I want you to join me. So let's talk about our first speaker coming right out of the gate. Yeah, she's amazing. She was a struggling college student, and then she joined network marketing, and she became actually one of the first female Asian multimillionaires. And that's a big thing, guys. I just wonder, Sherry, if you were like 25, 26, 27, 28, and wanted to be a millionaire, like, wow! You know what? It's what we dream for, right? I mean, she's been put into the Network Marketing Hall of Fame as one of the first ambassadors. She's absolutely crushing it. She co-authored the book, How to Become a Millionaire, 1 peso at a time. That's like 50 million pesos to become a millionaire. Please help us welcome Aika Lorraine Yuri. That was absolutely fantastic. I love learning from Aika. I love learning from incredible people. Like I talked about Success Leaves Clues, and Aika just proved how much value she's been bringing. I mean, come on, to be a multi-millionaire in your young 20s, you're creating enormous amounts of value, right? It's amazing to watch her and inner power, and so silent power. She's very strong, and I really enjoyed her talk. And Kung iisipin mo yung mga nangyayari sa atin ngayon,
abilities lang ng tao ang pag-uusapan, hindi siya kayang gawin. This would not be possible without all of you. Kayo ang inspirations namin. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Hello. Amazing morning. Amazing morning, Team IM Worldwide. Kumusta kayong lahat? Amazing morning sa lahat. Today is Feb 5, second month of 2022, no? Sobrang bilis. Wait lang ha. Ayan. Tatanda na naman tayo this year, no? Amazing morning. Wait lang, may inaayos lang ako. Ayan. So, shout out muna tayo sa mga present tonight. Before I start, pakipass muna yung link natin sa downline, sa team para makapag-start tayo agad. 8:05 na pala, no? So, amazing morning from Italy. Amazing morning from Malolos, Rome, Italy. Hello po sa inyong lahat. Puerto Princesa. Team Zeus. Mga bagong team na to, no? Guam, Dubai. Ayan. So may Bicol, Singapore, Thailand, Rizal, Philippines. Anong Beijing? Team Beijing? Dubai, USA. Team Finisher. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Ayan. So ito, bigla ko lang naalala, no? Naalala nyo ba before yung sa mga events natin? Sino na bang naka-attend ng mga live events natin before? Diba naalala ninyo yung time noon? Sports car pa lang yung nilalabas sa mga events. Naalala nyo pa ba yon? Tapos dumating yung time na ang sports car sa daily trainings na lang nilalabas, no? Wait lang. Hello, hello. Ayan. So ayun, tuloy ko lang yung sinabi ko kanina, no? 'Di ba before yung sports cars natin sa events nilalabas, naalala niyo pa ba 'yon? Tapos dumating yung time na yung sports cars sa daily trainings na lang siya nire-reveal, 'di ba? Tapos dumating yung time na yung supercars naman dumating yung time na yung supercars sa events na siya nire-reveal. Tapos, dumating yung time na yung supercars sa daily trainings na lang, no? Tapos, sa events naman yung mga house and lot, no? Tama ba? Grabe, no? So, dadating yung time na, ito nakikita namin, dadating yung time na yung mga house and lot ninyo, sa daily trainings na lang siya i-reveal, no? Tapos, sa events, iba na. Beach house na, yate na, di ba? Iba na. Na-imagine nyo ba yon? Kami kasi very excited pag dumating na yung panahon na yun, no? At naniniwala kami na malapit na yon. And isa ka sa magre-reveal ng sarili mong yate or beach house, di ba? Ng house and lot. So magiging araw-araw na yung house and lot natin, no? So anyway, are you excited? Ako, very excited ako na malaman ninyo kung sino yung supercar achiever later, no? Kasi sobrang ganda. Nakita ko yung kotse in person. Very nice. Nakakabaliw. Mabilis lang naman yung training ko. Mga ano lang. Kasi excited na rin ako mapanood niyo yung video. Super ganda ng video. Okay, so sino excited? Pwede bang pa-comment muna ng IM before I start? And pakipass na rin yung link para marinig nila yung training natin, no? Kasi very important ito sa pagbibuild ng network natin sa business natin. Ayun. So, I am excited. Ayan. So, start na ako, no? Wait lang, ha?
Wait lang. Oops. Ayan. So anyway, start ko muna with a story. Okay lang? Start ko sa isang story. Okay, so merong tatlong kumpanya. Okay, merong 3 companies na ang product nila, furnitures. Itong topic ko na to, 3 seasons in building a team. So siguro pang fifth na beses ko na tong na-train sa inyo. Fourth or fifth na pala. So ito, I'm sure yung iba parati na paulit-ulit na nilang naririnig to, no? And sa mga bago naman, I hope na makinig kayong mabuti. And request ko palagi, no, anything na bumabagabag sa'yo right now, challenges mo, problems mo, set aside mo muna kasi kahit gaano kaganda yung training natin, kung marami kang iniisip, magulo yung isip mo, hindi mo rin siya ma-absorb. So sayang yung time na umattend ka pero hindi mo rin siya maintindihan. Okay? So start ko yung training ko with a story. So merong 3 kumpanya na ang product nila furnitures. Okay? Top company sila. Top 3. Si Company A, averaging sila ng 100 million sales a month. Okay? Neto yun. Pag sinabing net, tanggal na yung expenses. Ngayon, meron silang interview. Okay? May interview sila. Si Company A, tinanong siya ng interviewer. Sabi nung Company A, "Sir, what's your secret?" Sabi nung interviewer, sumagot yung founders. Sabi nila, "We focused on people." Sabi niya, "We focused on people. We focused on relationships." Kasi without relationships, there would be no leadership, sabi nung may-ari. Kaya focus kami sa mga tao, sa relasyon, sa relationships. We practice people-oriented leadership, sabi nung may-ari sa founders. No? Ngayon, maya-maya tinanong yung Company B, yung owners. Okay, yung owners, yung owner B, no, Company B. Averaging din sila ng 100 million sales a month. Net yon, same sila. Tinanong sila ng interviewer. Sabi ng interviewer, "What's your secret?" Sumagot yung founders. Sabi naman nila, "We focused on results." Sabi niya, kasi kung walang resulta, magugutom ang mga tao, di ba? Hindi naman lalaki ang company namin. Kaya focus kami sa resulta, sa achievements, sabi nung may-ari. Kaya we practice results-oriented leadership, sabi nung may-ari nung Company B. Maya-maya, in-interview yung Company C. No? Yung Company C naman, averaging sila 300 million sales a month. So times 3 nung A and B. So, nagulat yung interviewer, no? Kasi triple yung sales nila compare doon sa Company A and B. So, tinanong siya ng interviewer. Sabi ng interviewer, "What's your secret?" No? Sumagot yung may-ari. Sabi nila, "Alam nyo, na-try na namin pareho. Nag-start kami 30 years ago. We tried people-oriented leadership. Nag-focus kami sa tao, sa relationships. Kasi ayaw namin ng conflict eh. May everyday na bonding kami, 'di ba? Para na nga kami magkakapatid eh. May sleepover dito, sleepover doon sa kanya-kanyang bahay. Treat namin yung isa't isa para na kaming pamilya talaga." Sabi niya, okay yon, yes, no? Pero alam niyo, sa sobrang nag-focus kami sa tao lang, sabi nung may-ari, nagkaroon kami ng over-familiarity. Naging satisfied na sila with their life and hindi na sila nangarap ng mataas. Basta okay na daw sila sa isa't, kumbaga okay na daw sila na walang conflicts. Okay, sabi ng may-ari, okay siya sa simula, pero long term, alam nyo, walang resulta. Ang kumpanya namin, gutom ang mga tao. Kumbaga, walang achievements. Kasi satisfied na sila sa maliliit na goals eh, di ba? Ganyan ang nangyari sa amin dati. In short, satisfied na sila sa life nila. Hindi na sila nangarap ng mataas. So sabi ng may-ari, after 5 years daw, na-realize niya, may mali. No? Sabi ng may-ari, we tried a different approach. Ang ginawa naman namin, results-oriented leadership. No? Nag-focus kami sa resulta. Kasi ayaw na namin maulit yung dati eh, sabi ng may-ari. So nag-meet kami everyday, nag-meeting kami everyday, nag-mentoring kami, may trainings kami, nag-set kami ng goals, etc. So nagulat kami sa resulta ng kumpanya, sabi ng may-ari. Tumaas talaga yung sales, no? Tumaas talaga yung sales, sobrang bilis. Kasi walang inisip yung mga tao kundi goals eh, 'di ba? Pero alam nyo, since nag-uunahan sila lahat, pataasan ng goals,
pataasan ng ego, di ba? May iba, pataasan na ng pride, envy. Hindi na kami nag-build ng deep relationships. Puro goals na lang. Alam nyo, in the end, unti-unting nagkaroon ng conflicts. Tampo dito, tampo doon, chismis dito, chismis doon, wala ng relasyon. Sa una, okay, dahil may sales, pero alam nyo, long term, hindi din pala okay. Kasi relationship matters, di ba? Relationship is more important than money. Kasi your relationships will produce more money. Naniniwala ba kayo doon? Sabi ni may-ari. Maya-maya sabi niya, kaya after that, ang ginawa namin, we combined both. No? Kinombine daw nila pareho. Yung people-oriented leadership tsaka results-oriented leadership. Kinombine daw nila. Nag-focus daw sila sa relationship and at the same time, we make sure na may goals kami to achieve. We make sure na hindi kami nagsisettle for less. Diba? Sabi nung company C. Guys, napipicture ba yung interview ng tatlo may-ari ng kumpanya? May natutunan ba sa usapan na yon? So ito, next slide ko na. Wait lang ha. Ayan. Okay. 3 seasons in building a team. So guys, we have 2 kinds of leadership. People-oriented leadership and results-oriented leadership. Dapat pala, combination. No? Example. Ayan, example, si Mentor May, 'di ba? Sa team nila, yung Team Blast. So, may relationship makikita mo naman, 'di ba? Close sila ng core nila, tapos yung core nila close sa core nila, yung buong leaders, 'di ba? Close sila sa bawat isa. So, may relasyon na nabuo. At the same time, may mga goals din, correct? So, hindi nawawala yung goals. So, makikita nyo naman sa mga top mentors sila, 'di ba? Sunod-sunod yung resulta. 'Di ba? Yung kotse, yung bahay, yung rank up, hindi nawawala yung achievements. Correct? So in short, kinombine ng Team Blast yung leadership na to. Same thing with Mentor Pitch. 'Di ba? Yung Team MVP. Wait lang. Yan. So same kina Mentor Pitch, 'di ba? Yung MVP, for example, si Mentor Pitch close sa core niya. Yung core na yon close din sa core nila. So yung buong grupo nila close naman sila sa bawat isa, 'di ba? So maliban doon, aside from that, 'di ba may mga achievements din sila. Nagse-set din sila ng goals sila. So ibig sabihin, yung sila Mentor Pitch, sila Mentor May, talagang ina-apply nila yung dalawang klase ng leadership na to. Are you learning? So dito guys, I am Worldwide, if you want to build your solid team, dapat pala dalawa yung i-apply natin. Diba? Natuturo naman na sa atin yung people-oriented leadership. Diba? Tonight, let's talk about the results-oriented leadership. Okay? Today, Feb 5 na. Lumipas na naman ang isang buwan ng taong 2022. Diba? Ang goal na guys, ang goal natin for 2022, no? Yung resulta natin nung last 2021. Ang goal natin dapat maging times 3. Okay ba yun? Oh, sige nga. Ang goal natin dapat maging times 3. For example, kumita ka ng 1 million last year. So this year, ang goal mo dapat kumita ka ng minimum times 3. Ano yung times 3 yun? 3 million. Di ba? Yung iba naman kumita ng 5 million. So times 3, ibig sabihin this 2022, ang goal natin kumita ka ng minimum 15 million. O for example, sila Mentor Aryan kumita ng 20 million last year. Okay? So ang goal nila, mag-asawa nila Mentor Michael, ibig sabihin, kailangan ang goal nila mag-minimum times 3. So dapat this year, kumita sila ng minimum 60 million. Pwede na ba yun? Diba? O for example, si Mentor May kumita ng 40 million last year. O times 3, 120 million dapat. Diba? So yun yung goal natin. So wala namang imposible basta naniniwala tayo. Diba? And ipoprovide naman ni Lord yon. So ngayon, sabi nila, diba, slowly but surely. Naniniwala ba kayo doon sa sinabi nila? No, sabi ni Mentor Aryan, it is finished, no? 60 million. 1 year, pwede na. Pangkape-kape lang, di ba? Oh. Guys, ganito. Narinig nyo na ba yung slowly but surely? Sino nang nakarinig nun? Slowly but surely. Oh. Gusto nyo ba yon? Di ba? Pwede naman yon, di ba? Kasi sure ka. Di ba? Mabagal, pero sure ka. Pwede naman yon. Pero kung pwede naman quickly but surely, mas okay yon. Tama? Yung sure ka naman na effective yung sistema na ginagalawan mo, madami nang yumaman, okay lang bilisan. Tama ba? Pakitype nga po, proven. Sige nga po, pakitype nga, proven.
Proven. Ayan, may question po ako sa inyo. May question po ako sa inyo. Marami na po bang nagkakotse sa IM Worldwide? Sige nga. From commuters, di ba? Naglalakad lang dati. Ngayon, may kanya-kanya ng kotse. Marami na ba? Ang sagot po doon, yes. Di ba? Question, isa po ba o madami na? Isa lang ba o madami na? O, di ba? Madami na eh. Tama? O, next question. Sa IM po ba may mga nagkabahay na or nagkakondo na? Sa IM po ba may nagkabahay na or nagkakondo na? Madami na, di ba? Dati nag-rent lang sila, nakikitira lang sila. Yung iba palipat-lipat pa ng bahay, yung iba sa sahig lang natutulog, di ba? Ngayon may kanya-kanya na silang bahay or kondo. Tama? So, isa or madami ba? Madami din. Correct? Andyan sila Mentor May, sila Mentor Kath, sila Mentor Arian, Peach, Krisha, Stephen, Marlon, Mitch, etc. Di ba? Kapag madami na, question po, chamba po ba yon? Sige nga. Kapag madami ng nakahit or nagkaroon, chamba pa po ba yon? O, hindi. Diba? Pag isa, pwedeng chamba. Pero pag marami na, meaning, hindi na yun chamba. Ibig sabihin po, may proven system na. Do you agree? Diba? Comment nga po ng IM sa mga nag-agree na ang IM Worldwide may proven system na. No. Ngayon po, since may proven system na tayo, sure na tayo sa pupuntahan natin, di ba? Basta gagawin natin yung sistema. Basta susundin natin. Tama po ba? Tama? Okay. So anyway, may story po ako ulit. Okay lang? Para mas maintindihan natin. Okay. Move ko lang ng slide. Ayan. So ito, another story. May 3 farmers or 3 magsasaka. Okay? Para mas maintindihan natin. Si first farmer, ang pangalan niya, si Carmela. Nandiyan ba si Carmela? Pa-comment nga kung nandiyan si Mentor Carmela. Siya yung nasa leftmost, yung medyo morena. Si Carmela, matalino siya. Graduate siya ng UP Diliman. Diba? Sobrang talino. Minsan nakikipagtalo pa sa professor niya. Diba? Pag alam niyang tama siya at mali yung prof niya, nakikipagtalo siya. Si Carmela, sobrang analytic siya mag-isip. Overthinker siya. 'Di ba? Nauudlot yung pagtatanim niya kasi sobrang dami niyang iniisip. For example, ano bang sample ng iniisip niya? What if hindi tumubo? 'Di ba? What if pag nagtanim ako hindi namang mag-bear ng fruit? What if pag nagtanim ako wala namang bumili, 'di ba? Sa sobrang dami niyang iniisip, hindi tuloy siya nakapagtanim ng madami, 'di ba? Kasi hindi pa nangyayari ang isang bagay, ang dami niya ng questions, ang dami niya ng assumptions, natatakot siya. In short. So, ganon si first farmer, si Carmela. Nakakasunod po? Nakakasunod kay first farmer? Okay, so move na tayo kay second farmer. Sa gitna, name niya si Hannah. O, nandyan ba si Hannah? Siya yung nasa gitna, no? Yung medyo maputi sa kanilang 3. O, si Hannah, may kaya yung family nila. Graduate din siya. Pero hindi naman sobrang yaman, 'di ba? Pero lahat ng gusto niya nabibigay ng mga magulang niya. Food, shelter, lahat, provided lahat. Si Hannah, doer siya. Doer. No, tanim siya ng tanim. Sa sobrang dami niyang tinanim, 'di ba? Kumbaga, hindi siya tulad ni Carmela, ni first farmer na ang daming assumptions. Si Hannah, doer siya. So tanim siya ng tanim, sobrang dami niyang tinanim. Pero alam nyo, si Hannah, hindi siya focused. Hindi siya focused, mabilis siyang ma-relax. Kasi nakakakain naman siya 3 to 4 times a day. Minsan nga 5 times pa eh. Comfortable yung life niya eh. Kasi napro-provide ng family niya yung mga kailangan niya, yung needs niya, yung wants niya. Tapos, sobrang bilis siyang ma-distract. Diba? Mahilig siya mag-beach, mahilig siyang maglakwatsa, ganyan, manood ng Netflix, etc. In short, si Hannah, doer siya, marami siyang tinanim. Sobrang dami talaga, sobrang sipag. Pero, hindi niya naalagaan yung mga tinanim niya. Na-imagine? Na-imagine ba guys? Si Farmer 2, second farmer. Okay, move tayo kay number 3. Kay third farmer naman tayo sa dulo. Sa right naman, name niya is Mabel. Okay? Siya naman, very simple. Diba? Komportable din naman yung buhay nito.
Nakakakain sila 3 to 5 times a day, may tirahan din, pero wala siyang arte sa katawan. No? Hindi siya nakapagtapos ng college, si Mabel. Mahilig siya sa negosyo, business-minded na talaga siya, pero simple lang siya. No? Wala siyang what ifs, ganyan. Nagtanim siya ng sobrang dami. Doer din siya. Tapos, focused siya. Since focused siya, hinalagaan niya yung mga tanim niya. Question, guys. Sa kanilang tatlo, kay Carmela, kay Hannah, kay Mabel, sa kanilang tatlo, sino sa tingin niyo yung mag-harvest ng madami? Sige nga. Sino sa kanilang tatlo yung mag-harvest ng madami? Si number 3, si Mabel. Why? Kasi siya lang yung nagtanim ng walang arte. 'Di ba? Focused siya. Hindi siya nagpa-affect sa mga distractions niya sa paligid niya at inalagaan niya yung mga tanim niya. Early learning, napipicture naman, no? Then one day, itong tatlong magkakaibigan na to, after a year, nag-usap-usap silang tatlo. Nag-fun drive sila sa sa Subic. Sabi ni Farmer Carmela, yung nasa leftmost, sabi niya sa dalawa, nakakainis, no? Wala akong masyadong harvest. Sabi niya dun sa kaibigan niya, sumagot naman si Hannah. Sabi niya, oo nga eh. Ako din. Nakakainis kasi pandemic eh. Nakakainis kasi maulan eh. Hindi ako makalabas ng bahay. May anak kasi ako eh. Hindi ako makalabas ng bahay. Kasi ganito eh. They start blaming other people. Sumagot naman si Farmer Mabel. Sabi niya, alam niyo guys, ang dami niyong sinasabi. We can control the weather. Sabi niya, wala tayong control sa pandemic. Hindi nga natin control ibang tao eh. Alam niyo kung ano yung control natin? Yung sarili natin. Guys, focus on what we can control, sabi ni Mabel. Tama? Alam niyo guys, ang ugali kasi ng mga Filipinos, mahilig kasi tayong manise ng ibang tao sa nangyayari sa buhay natin. Correct? Mga magulang natin, minsan sinisisi natin kasi mahirap sila, kasi ganito, kasi ganyan, yung government, di ba, hindi tinutulungan yung mga Pilipino, etc. Kung saan kumpanya ka, etc. Sinisisi mo yung boss mo, etc. Instead na i-check natin yung sarili natin sa nangyayari sa buhay natin, ang ginagawa natin, we start blaming other people. Correct? Mahilig tayo magturo. Tulad ni kanina, ni Carmela at ni Hannah, di ba? Most of the time, ang first reaction kasi natin sa mga nangyari sa atin, example, nagkaroon tayo ng problema, humahanap na tayo agad ng mali sa paligid natin. Tama? Tama ba? Guys, may example ako. For example, mouse, di ba? So may hawak akong mouse. Ngayon, pag binato ko to sa air, pag binato ko tong mouse na to sa air, binato ko siya, what will happen? Ano mangyayari? Babagsak. Babagsak. 'Di ba? Mahuhulog, malalaglag. Tama po. It will fall to the ground. Correct? Why? It's because of the gravity. Tama ba? Tama? It's the law of the gravity. Kaya tayo nakakaapak sa floor, 'di ba? Kaya tayo nakakaupo ngayon. 'Di ba? Kung hindi dahil sa gravity, floating tayo ngayon. Correct? Meaning, kahit sino ka pa, tandaan niyo po ito kahit sino ka pa, kahit sino pa tayo, artista ka, pinakamayaman ka, pinakamaganda ka, most powerful person ka, kapag tumalon ka sa bangin, what will happen? Babagsak ka. Correct? Why? It's because of the law. Meaning, hindi po natin pwedeng i-break ang law. Tayo ang susunod sa law. Kasi kapag hindi, mapapahamak ka. Agree? Are you learning ba? Nakakasunod naman, no? Sa explanation ko. Next slide ko muna. Isa pang law. The law of sowing and reaping. What you plant, you will harvest. Kung ano daw yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. Sino naniniwala doon? The law of sowing and reaping. What you plant, you will harvest. Example, guys. Example, mango seed, no? Buto ng mangga. Kapag itinanim ko yung buto ng mangga, anong mangyayari? Pag itinanim ko sa lupa, what will happen sa buto ng mangga? Mango seed, tinanim ko. Anong mangyayari? Tutubo. Malaki ang possibility na magkakaroon ng mango tree. Correct? Tama ba? Tama. Okay, nakakasunod sila. Pag nagtanim naman ako ng apple, no, buto ng apple, magkakaroon ako ng apple tree. Correct?
So, ibig sabihin, pag nagtanim ako ng mango seed, tutubo siya, magiging mango tree siya. Pag magtatanim ako ng apple seed, tutubo siya, magiging apple tree siya. Correct? Guys, may tanong ako. Possible ba na magtanim ako ng mango seed, apple tree ang lalabas? Sige nga. Hindi po, di ba? No, no, no daw. No. Why? It's because of the law of the sowing and reaping. What I plant, I will harvest. Tama? Oh, tingnan nyo to ha. May question ako ulit. May tanong ako sa inyo. Example, nagtanim ako ng mango seed. O, nagtanim ako ng buto ng mangga. Kailangan ko bang maging mabait para gumana yung law? Kailangan ko bang maging mabait? Hindi. 'Di ba? Kailangan ko bang maging matalino para gumana yung law? Hindi din, 'di ba? Kailangan ko bang maging mayaman para gumana ang law? Hindi din, correct? Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kapag binato ko tong mouse na to sa air, it will fall. Malalaglag siya. Why? It's because of the law of the gravity. Right? Ganon din sa pagtatanim. Magpa-plant ako ng mango seed ngayon, kailangan ko ba maging magaling para tumubo? Di ba hindi? Magkakaroon at magkakaroon siya ng mango tree in time. It's the law of the universe. Are you learning? Clear po ba yung explanations ko? O, ito pa, tingnan nyo to ha. Isa pang nakakatawa sa law. Kahit prayerful ka, kahit madasalin ka, kapag nagtanim ka ng mango seed and you are praying for an apple tree, do you think magiging apple tree yon? O, nagtanim ka ng buto ng mangga, tapos pray ka ng pray, Lord, sana maging apple tree to, etc. Lord, sana maging ganit, apple tree. Nagtanim ka ng mango seed, di ba? Tapos pinagpipray mo every day, sana maging apple tree to. Do you think magiging apple tree yon? Hindi. Why? Kasi ang itinanim mo, mango seed. It's the law of the universe. What you plant, you will harvest. Are you learning? Oh, walang pinagkaiba yan dito sa I Am Worldwide. You're praying for a big house, di ba? Praying for time and financial freedom, praying for downlines, praying for leaders, etc. Di ba? Ano pang pinagpipray natin? Malaking cheque, first car, sports car, supercar, 'di ba? Leaders, magaling na downline, mabait na downline. Pinagpipray natin lahat 'yan eh. Gusto mo ng bahay, 'di ba? Gusto mo ng financial freedom, gusto mo ng 50 million tulad ni Mentor May, 'di ba? Gusto mo ng Lambo tulad ni Mentor Peach. Pero ang tinatanim natin laziness, 'di ba? Katamaran, ang tinatanim natin panonood ng Netflix araw-araw, may bagong series, tapos na agad, 'di ba? Inaraw-araw na. 'Di ba? Ang haba mo matulog, tapos may hatred pa tayo, 'di ba? Minsan may envy pa, minsan ungrateful pa tayo, puro pangit yung nakikita natin, minsan puro negativity pa yung laman ng isip natin, 'di ba? So yun yung tinatanim natin. Do you think mangyayari ba yung gusto natin? 'Di ba? Hindi. What you plant, you will harvest. Kung ano yung itinatanim natin, yun lang din yung aanihin natin. So don't expect na umani tayo ng gusto natin kung yung itinatanim natin kabaliktaran naman. Are you learning? Move ko na. Next slide. Sabi dito, Galatians 6:7, you will always harvest what you plant. You will always harvest what you plant. Oh, guys, gusto niyo ng experiment? Experiment tayo. Sino may mga kasama dyan sa bahay? Sino may mga katabi dyan ngayon? May mga katabi. Wait lang ah. Ayan. May mga katabi? Oh. O, humarap ka sa katabi mo. Subukan lang natin kung gagana yung law. Humarap ka sa katabi mo. O, humarap ka sa kasama mo ngayon. Dali, mabilis lang to. Mag-smile ka. Ngumiti ka sa katabi mo.
Tapos na? Question. Ngumiti din ba yung kasama mo? Anong ginawa? Oh, anong ginawa? Ngumiti na, di ba ngumiti ka sa katabi mo, anong ginawa niya? Oh, ngumiti din daw. Tumawa daw. O kung wala kang kasama, tingin ka sa salamin, ngumiti ka. Ngumiti daw. Oh. Anong ibig sabihin nun? What you give, you will receive. Diba? It's the law. Tama, di ba? Oh, totoo yun eh. Kung ano yung binibigay mo, kung ano yung tinatanim mo, yun lang din yung makukuha mo. O, ito naman. Second experiment. Bukas, paglabas mo ng bahay. O, bukas ha, paglabas mo ng bahay, lalabas ka, di ba? Or mamaya. Lahat ng mga kasalubong mo, simangutan mo. Simangutan mo, sungitan mo, awayin mo, lahat. Tingnan natin kung hindi ka nila awayin. Oh, di ba? Oh, it's the law. Halimbawa, lahat ng makasalubong mo, awayin mo. Tingin mo, anong gagawin nila sa'yo? Awayin ka rin nila. Oh, it's the law. What you plant, you will harvest. What you give, you will receive. Kailangan natin, guys, kidding aside, kailangan natin maintindihan na kung ano yung resulta natin ngayon, no? Tayo rin yung nagtanim yan. No more, no less po. Nire-reap lang natin lahat yan. Di ba? Paulit-ulit yun naman naririnig to eh. Baka sawang-sawa na kayo sa training namin eh. Di ba? Every time na nagtitrain kami, paulit-ulit. Pero yun kasi talaga eh. Kung ano yung nare-reap natin ngayon, yun lang din yung itinanim natin dati. Ganon kasimple. What we sow, we will reap. Halimbawa, maliit yung cheque natin ngayon, no? Huwag tayong magreklamo kasi tayo rin yung nagtanim yan eh. Hindi mentors mo, hindi yung staff sa IM, hindi yung parents mo, or kung sino man. Ikaw ang nagtanim yan. Lo yun eh. Diba? For example, wala naman tayong cheque. Diba? Diyan naman nagsisimula yung init ng ulo natin. Pag wala tayong pera, wala tayong income, diba? Pag wala tayong pera, ang init ng ulo. Tapos bayarin ng bills, diba? Eh, tayo rin nagtanim nun eh. Tama? Lo yun eh. Kaya minsan, try to reflect, okay? Diba, minsan, actually, madalas nagbe-blame tayo ng other people, mahilig tayo magturo, when in fact, we need to realize tayo rin ang nagtanim niyan. Are you learning? Wait lang po. Diba? Are you learning? Oh, guys, tandaan natin to ha. In building a team, may 3 seasons yan. Okay, in building a team, may 3 seasons yan. Pakitype nga po, 3. Akala kasi natin dati, di ba, 2 lang. Akala ko din dati to, nung nagsisimula ako, 2 lang ang seasons. Nung bago ako, akala ko 2 lang. Akala ko noon, once na nag-DR ako ng madami, dadami na lang siya ng kusa. Akala ko ganun dati. Basta DR lang ako ng DR, makakachamba ako, dadami siya. Akala ko ganun dati, pero hindi pala. No? Kaya nung bago ako noon, sobrang dami kong DR. Diba? Pag nakuha ko yung commission ko, okay na, hinahayaan ko na dati. Tapos magdi-DR na naman ako. Pag napa-join ko, hayaan ko na naman. Akala ko kusa na lang lalabas yung DR. Diba? Basta DR ako ng DR, kusang lalabas, tsambahan, ay hindi pala. Mali pala yon. Pwede palang dumami yon, but it won't last. Okay? Mawawala at mawawala din. Ang pag-build, tandaan nyo to ha, ang pag-build ng tao, tinatrabaho pala yon, walang tsamba. Ang pag-build pala ng grupo, tinatrabaho pala yon, walang tsamba. Pati pala ang paglaki ng cheque, ganun din. Tinatrabaho pala yon, walang tsamba. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ang first season. Okay, next slide. First season, the planting season. Guys, ito yung pagtatanim na part. No? Ito yung pagtatanim na part. Ito, yung planting season, this is the most exciting part. Ito yung bago ka pa lang, di ba? Pag new member ka, hype na hype ka. Imagine yourself nung bago ka pa lang sa IM, di ba? Excited ka. Di ba? Ang aga mong gumising kasi excited ka eh. Hindi ka makatulog kasi excited ka. Tama? Di ba? Example, may bago tayong sapatos, may bago tayong damit, may bago tayong kotse, bahay, di ba? New phone, etc. Pag bago, excited kang gamitin. Correct? New member ka sa IM, excited ka. Correct? Sa totoo lang, for me, itong first season na to, ito yung pinakamadaling part.
Alam mo ba yun? Ito yung pinakamadali, yung planting season. Kasi excited ka pa dyan eh. Di ba lahat naman ng bagay kapag excited ka, happy ka. Di ba? Kapag happy ka, madali ang isang bagay. Tama? Kasi nag-e-enjoy ka pa eh. Wala ka pa kasing responsibilities dito kasi bago ka pa lang. Tama? Kasi, kumbaga, pag nagtatanim ka pa lang, kumbaga, di ba, pag nagtatanim ka, ang trabaho mo sa ngayon, magtanim, di ba? Mag-invite. 'Di ba? Magpa-pay in, ganyan. Iyon pa lang yung trabaho mo kapag planting season ka, mag-invite, mag-pay in, 'di ba? Lalo na dito sa IM, napakadaling kumita. 'Di ba? Naku, nung panahon namin, kung alam niyo lang, sobrang hirap. 'Di ba? Sobrang hirap dati. Ngayon sa IM, sobrang bilis na kumita eh. Kasalanan mo na kung hindi ka kikita dito sa kumpanya natin eh. Tama? Dito sa IM, sobrang dali na. Online na lang lahat. Mag-invite ka lang, send mo yung Zoom link, tapos na. Sobrang dali. Yan yung first season. The planting season. Non-stop DR yan. Okay? Kahit marami ka ng DRs, DR ka pa din. Parang yung mga mentors niyo, sila Mentor May, sila Mentor Peach, Mentor Aryan, lahat ng mga top mentors niyo, kahit marami ng DR yan, nagdi-DR pa rin yan. Di ba? Nakita ko lang yung post ni Mentor Kath kahapon, kausap ko siya. Oh, ano siya, may DR pa din eh. Di ba? Nasa office siya kahapon, may DR siya eh. Oh, plant pa din. Guys, kung naalala niyo pa yung kwento ko kanina, yung 3 farmers, yung 3 farmers kanina, sino ka dapat doon? Yung 3 farmers, si Carmela, si Hannah, si Mabel, sino ka dapat doon? Oh, number 3. Siya yung simple lang, 'di ba? Yung nagtanim ng madami, tapos nagsipag siya. Maaga siyang gumising, 'di ba? Kasi may mga downline siya international, sobrang sipag talaga. Hindi siya sanay gumising sa umaga, pero gumigising siya ng maaga. Kumbaga pinupush niya talaga yung sarili niya, intentional siya. 'Di ba? Doon papasok kasi yung disiplina. Then work mode siya whole day, 'di ba? Prospecting, inviting, presenting, follow up sa lahat ng ginagawa. Follow up lahat, 'di ba? Follow up sa mga nakausap niya, basic. Kumbaga tanim lang ng tanim ng tanim ng tanim. First season, yan yung planting season. Are you learning? Parang gusto ko nang matapos yung training ko, no? Gusto ko na kasing i-reveal yung video eh. Sobrang ganda kasi ng video talaga eh, no? Nakaka-excite talaga. So, actually, hindi pa to napanood nung new car achiever natin, no? So, surprise to sa kanya. So, move na ako sa second season. Second season, ito yung pinaka-boring na part, no? Ito yung pinaka-matagal na part. Ito yung pinaka-mahirap na part. Ito yung most critical part, the growing season. Ito yung proseso, guys. Okay? Dito tayo mag-focus. Ito yung process. Sobrang habang proseso nito. 'Di ba? Dito kasi maraming sumusuko, dito lumalabas yung mga excuses, 'di ba? Yung fear, dito maraming tumitigil, dito maraming naiinip, dito maraming sumusuko. Okay? Pero alam nyo, ang good news, guys. Alam nyo ang good news sa second season? Success is found in the middle. Yung success pala, nasa gitna pala, wala pala yan sa huli o sa ending. Nandito yung success sa second season, sa growing season. Nasa gitna pala. Kasi kapag wino-workout mo itong season na to, at pag nalagpasan mo yung challenges dito, sure pala yung success mo. Alam mo yun? 'Di ba? Sa middle part na yan, 'di ba? Ang question dyan, gaano ka kasipag? 'Di ba? Inaalagaan mo ba yung mga pananim mo? 'Di ba? Nag-aaral ka pa ba? Kapag nagawa mo ng tama, yung middle part na yan, yung growing season na yan, sure ang big harvest mo. Tama? O, next slide ko lang. Guys, share ko lang life verse ko. Galatians 6:9. Super favorite ko ito kasi sa totoo lang, alam nyo, kung kilala nyo lang ako nung nagsisimula ako, sobrang mahiyain ako. No? Sobrang, kumbaga, hindi naman ako magaling talaga. Wala nga akong tiwala sa sarili ko dati, 'di ba? Kasi kaya nga sobra akong mahiyain, naiinggit ako sa mga sa mga magagaling magsalita, no? Yung barkada ko lahat sila magagaling magsalita, ako yung tahimik lang, ganyan. Nabubuli ako dati kasi mahiyain ako eh, no? So inaasar-asar ako kasi hindi ako nagsasalita eh. Tapos pasaway pa ako sa school dati. Ito lang talaga yung pinanghawakan ko dati. Sabi diyan, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Sabi dyan, guys, just keep on planting good seeds, no? Magsipag ka. Kung mahiyain ka, labanan mo yung hiya mo. 'Di ba? Planting yun. Alam mo ba yun? Natatakot ka, tapos nilalabanan mo yung takot mo. Planting seed yun.
Hindi ka sanay gumising ng maaga, pero you are pushing yourself to wake up early. Planting good seed yun. Diba? You are serving your downlines. So, planting din yun. May nangaaway sa'yo na downlines, tapos hindi mo pinapatulan, nagiging mabait ka lang, planting good seed yun. May cross lines ka na sinisiraan ka, kung ano-ano sinasabi sa'yo, tapos hindi mo pinapatulan, pinagpe-pray mo lang, planting good seed yun. Generous ka sa mga tao, so downlines mo, hindi mo sila tinitipid, hindi ba? Hindi ka nag-a-ask ng anything in return, kahit nagbibigay ka, planting good seed yun. Yung pagiging grateful mo sa maliliit na bagay, di ba? May nagbigay sa'yo ng something, talaga nagpapasalamat ka, hindi ka, kumbaga, grateful, no? Planting good seed yun. Thinking positive ka, planting good seed din yun. Kasama yun sa good seeds, di ba? Etc. Just keep on planting, keep on sowing good seeds. Diba? Believe in God's time. Pag time mo na, mag-harvest ka din. Alam nyo guys, habang buhay pa tayo, habang buhay pa yung mga magulang natin, di ba yung family natin, yung anak mo habang bata pa, keep on planting. Di ba? Work muna tayo. Tama ba? Plant muna tayo kasi para naman sa kanila lahat yung ginagawa natin. Are you learning? Move ko lang. Next slide. Sabi dito, ito naman, wealth from get rich quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Highlight ko lang yung word na overtime. Okay? Overtime means matagal. Kaya hindi totoo yung mga magi-invest ka ng walang gagawin, 'di ba? Scam 'yun. Huwag kayong maniniwala sa mga ganun. 'Di ba? Hindi mo pinaghirapan eh. Mabilis din 'yun mawawala. Alam nyo, yung mga, dami kong kakilala, nagkakasino, ganyan. Nako, one time, big time yun. Mahirap yun. Ulitin ko wealth from get rich quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Alam nyo, wag na wag tayong mainggit. Kung may kakilala ka na gumagawa ng mga ganyan, yung mga mali, no? Yung mga nandadaya, hindi siya magtatagal. No? Pero pag pinaghirapan mo daw ang isang bagay, it grows over time. Matagal. Example, black market. Anong ibig sabihin ng black market? Yung mga nagbabagsak ng presyo ng products natin. Di ba? Bawal naman yun. Alam naman natin na bawal yun, di ba? Di ba minsan nakakainis na? Report ka ng report, di ba? Search ka ng search, paano siya mawawala? Pero alam nyo, hayaan na natin yung mga yun. Hindi magsasucceed ang ganun. Yes, kikita sila, di ba? Kikita sila, hayaan na natin ang pwede natin gawin dyan. Focus on what we can control. Ano ang control natin? Yung sarili natin. Ipag-pray na lang natin sila. Hayaan na natin si Lord sa kanila. Focus tayo sa sarili natin. Okay po ba yun? Okay po ba yun? Ito guys ito pala, may share lang ako sa inyo. It's up to you if kung susundin mo to or hindi. Pero ito kasi sistema na ginawa namin dati or yung formula na ginawa namin dati. No? Guys, just follow the proven system. Part ito ng growing season. No? So itong i-discuss ko sa inyo, part pa lang ito ng growing season. Next. Ayan. Oops. Okay. 2 mistakes. 2 mistakes na madalas nangyayari na hindi tayo aware. Next slide. Number 1, 2 mistakes. First mistake, focusing on results instead of the process. Lagi mo tong tandaan ha. Focus on the process and the results will follow. Nag-focus ka daw sa proseso, yung resulta daw, susunod din yun. Tandaan natin to. Ang resulta, ang resulta natin, resulta lang yan ng proseso na ginagawa mo. Kaya nga siya resulta. Kaya nga siya result. Kasi resulta, side effect lang siya, di ba? Mag-focus ka sa process. Yung process, ito yung dinidiscuss ko sa inyo tonight. Example, gusto agad natin ng bahay, hindi pa nga natin napagdadaanan yung tamang process, di ba? Gusto agad natin ng resulta na meron yung mga top mentors, hindi pa nga natin nadadaanan yung tamang proseso. Masyado tayong nakafocus sa paglaki ng cheque natin. Pero simpleng pag-mentor, pag-train, ayaw natin gawin. Di ba? Gusto natin lumaki agad yung income natin, yung proseso ayaw natin gawin. Mali yun. Tama? Next slide. Number 2, second mistake. Focusing on developing others instead of self first. Number 2, focusing on developing others instead of self first.
Tandaan natin to guys, we cannot give what we don't have. Gusto natin tulungan yung downlines natin, pero tayo mismo hindi natin matulungan yung sarili natin, di ba? Late tayo magising, tapos kadalasan tamad-tamad pa tayo. Gusto natin puro mamasyal, ganyan. Gusto natin puro tulog, Netflix. Gusto natin mag-talk yung downline natin, pero tayo mismo ayaw natin mag-talk. Gusto natin mag-mentor yung downline natin, pero tayo mismo ayaw natin mag-mentor. Di ba? Gusto natin mag-train yung downline natin, pero tayo mismo ayaw natin mag-train. Gusto natin tumaas yung mindset ng mga downlines natin, pero tayo mismo ang poor ng mindset natin. Correct? Gusto natin, syempre, mag-achieve ng mataas yung downlines natin, pero tayo mismo medyo tamad-tamad pa rin. Tama? Gusto natin maging mabait yung downlines natin, pero tayo mismo pasaway tayo sa uplines natin. So malabo yun. Focus on developing ourselves first, bago ang iba. Kasi tandaan natin to kung ano tayo, yun lang din yung mapoproduce natin. Kung ano ka, yun lang din yung mapoproduce mo. 'Di ba? Minsan nagtataka tayo, kumbaga, again, focus on developing ourselves first. Okay? Unahin natin ang sarili natin bago ang ibang tao. Okay? So paano ba yung proseso na sinasabi? Ano bang dapat gawin? Next slide. Invest in yourself. Okay? Invest in yourself. Never underestimate the investment you make in yourself. Next. Number 1. How to invest? Number 1, develop yourself. Constant learning, di ba? Kailangan hindi tayo napapagod mag-aral, manood ng mga motivational videos, ganyan. Dapat teachable pa rin tayo. Alam nyo guys, kapag may kakilala ka na hindi takot magsabi ng, ay, hindi ko pa alam yan na. Ano ba yan? Isang sign yun ng successful person, yung willing matuto. Hindi siya nahihiyang magsabi na hindi niya alam. Ang unsuccessful naman, yan yung mga, ay, alam ko na yan. Di ba? Nahihiya silang ipaalam na hindi nila alam ng isang bagay. Guys, we need to focus on developing ourselves. Lagi nyo tandaan to skills lahat. No? Skills lahat. Baby tayo, 'di ba? Dati hindi naman tayo marunong maglakad, natuto tayo. Magsalita, hindi rin naman tayo marunong, natuto tayo. Tama? Natuto tayo lahat eh. Hindi ka marunong gumamit ng Facebook dati, pero napag-aralan mo, skills 'yun eh. 'Di ba? Yung preschool tayo, alphabets, natutunan, elementary, addition, subtraction, natutunan. Gusto mo maging nurse, nag-aral ka ng 17 to 20 years, may board exam pa, wala ka naman alam dati dyan eh, pero natutunan mo lahat. Meaning, lahat po na pag-aaralan. Okay? Pag sinabing lahat, lahat. Pag drive, pag motor, lahat. Ngayon, sa pagyaman, ganun din. Skills din pala yun. Ang pagyaman na pag-aaralan yan. At tinuturo lahat ng ways kung paano dito sa kumpanya natin. Okay, ganun din sa IM. Kailangan lang pag-aralan, bigyan ng oras, atensyon, at taon. Okay? Dito sa IM Worldwide, sa company natin, di ba may mga free trainings tayo? Tama? Everyday may free trainings tayo, except Sundays. Libreng-libre yan, di ba? Yung mga mentors ninyo yung nagtitrain sa inyo. Kumbaga, yung worth nila, iba na eh. Siyempre, experience na yun. Yung tinuturo nila sa inyo, hindi naman by the book eh. Lahat yun, experiences nila. So, malaking amount yun, di ba? Kung experiences ang pag-uusapan natin. Pero, binibigay nilang libre yun. Tama? O, example, may mga bagay na tingin mo na hindi ka para dito. For example, public speaking sa mga mahiyain dito. Pero, pag dito ka dinala ni Lord, alam niya na kaya mo. Correct? Lahat kami, di ba? Hindi naman kami marunong dati eh. Pero, pinush namin yung sarili namin, natuto kami. Di ba? So, it's up to you kung i-maximize mo yung opportunity na binigay niya sa'yo or you will remain the same. It's up to you. Okay? So aside from skill set, guys, for example, aside from skill set, correct. Wait lang. Aside from skill set, may tinatawag din na mindset. 'Di ba? Guys, hindi lang skills ang ini-improve, okay? Pati mindset. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka kapag may problem ka, kung paano ka kapag down ka, that's mindset, 'di ba? Tinuturo din sa atin 'yan. Baka okay ka na sa skill set, baka ang kailangan natin improve mindset naman or vice versa. So paulit-ulit nyo naman itong naririnig, focus on developing yourself first and the results will follow. Okay po ba yun? Are you learning? Are you learning? Nakakasunod? Mabilis ba ako magsalita? Next, number 2.
Number 2, by having an abundance mindset. Being poor is more of a mindset rather than what's in your pocket. Ulitin ko. Being poor is more of a mindset rather than what's in your pocket. Pwedeng broke ka ngayon, no? Pwedeng wala kang pera ngayon, pwedeng baon ka sa utang ngayon, pero may prosperity mindset ka. Or pwede rin namang may cash ka ngayon, pero may poor mindset ka. Meaning, pwedeng wala ka pang pera ngayon, pero ramdam mo, 'di ba? Feel mo, alam mo na yayaman ka, naniniwala ka. Abundance mindset 'yun. Or pwede din naman may cash ka ngayon, pero may poor mindset ka, 'di ba? So, alam mo, kumbaga, alam nyo guys na isang sign na may poor mindset ang isang tao. Alam nyo, isang sign na may poor mindset ang isang tao starts with letter B. Pakitype nga. Isang sign na may poor mindset ang isang tao starts with letter B. B, letter B. Blame. Ayun, nakita ko na blame. Correct. B for blame. I'm poor. Mahirap ako kasi diyan na papasok yung blame, no? Mahirap ako kasi yung mga magulang ko eh. 'Di ba? Mahirap ako kasi yung ang tawag dito, government corrupt eh. Mahirap ako kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Mahirap ako kasi wala akong magulang eh. Alam nyo guys, the moment you blame, may poor mindset ka. Okay? Pag mahilig kang manisi, poor mindset yon. Isang sign yon ng may poor mindset ka. So kailangan, conscious ka, kailangan natin ayusin yon. Kapag naninisi ka sa mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon, tinatapon mo yung power mo, yung kakayahan mo na mabago ang buhay mo. Wala akong cheque kasi yung upline ko eh. Wala akong grupo kasi yung mentor ko eh. Maliit cheque ko kasi yung company namin eh. Nawawala lagi yung downlines ko kasi walang products eh. Diba? Alam nyo, nako, wala yan, kumbaga, nasa sayo yan eh. Mahilig kasi tayong manisi, di ba? Example, wala kang, kumbaga nawawala yung downlines mo kasi yung upline ko, ganito, ganun eh. Kumbaga, mahilig tayong manisi ng ibang tao. Alam nyo ba, ito ha, trivia. Top 400 list of billionaires sa buong mundo. Top 400 na billionaires sa buong mundo. Billionaires ha, not millionaires. In dollars. Out of 400 sa kanila, no? Out of 400, 63 of them may high school diploma lang. 63 out of 400. High school ang natapos. Wala kang excuse, di ba? Kailangan may abundance mindset ka. Ang mindset mo, kahit wala ka pa sa success, papunta ka na doon. Yung mga top mentors ninyo ngayon, hindi pa naman kumikita yan ng malaki dati. Pero kung mag-isip, iba, malaki, mataas. Diba? How they think, puro positive na. Hindi sila nag-iisip ng anything negative. Hindi sila naninisi. Diba? How they talk, puro positive na. Never sila nagsabi na, ay, ang hirap naman yan, hindi ko kaya yan, mahiyain lang ako, etc. Hindi. Never mo silang maririnig ng ganun. How you walk, confident ka dapat. Diba? How you dress, dapat payaman, hindi pahirap. No? Are you learning? Are you learning, guys? Okay, I'm learning. Okay. Guys, question. Pag alam mo na aasenso ka dito, masasaktan ka pa ba sa rejections? Sige nga. Pag alam mo na aasenso ka dito sa IM, masasaktan ka pa ba sa rejections? Tatamad ka pa ba? Diba? Dapat ngayon pa lang, no guys? How you think, how you talk, how you walk, dapat pang successful na. Correct? Pang billionaire na dapat. Hindi yung saka na ako magsisipag kapag may 10 downlines na ako. Saka na ako magsisipag kapag may kotse na ako. Naku, it will never happen. Mauna ka muna. Okay, yun ang gawin mo. No? Convince yourself that you will be successful here no matter what happens. Hindi pwedeng hindi. Kailangan magsimula muna sa'yo. Lahat magsisimula sa'yo. Kailangan restart mo yung usual poor mindset mo. Kumbaga, hindi pa naman huli ang lahat eh. Diba? Hindi pa huli ang lahat. Okay? Guys, eto pala. May experience kasi kami na ganito dati. Baka kasi unaware kayo. Every time, dati naalala ko, every time na may meeting kami ng team noon, madalas concerns na ang pinag-uusapan.
mga problema, ganyan. Sobrang tagal, ganyan, di ba? Kumbaga, hindi kami aware na naging habit na pala namin yun, na every time na nagmi-meeting kami, puro concerns na lang, puro problema na lang. Hanggang sa tumagal na-realize namin, stuck na pala kami. Nawala na yung achievements kasi puro concerns yung pinag-uusapan namin. Ayoko matulad yun sa inyo, kaya ako to sinasabi sa inyo. Okay naman pag-usapan yung concerns para maayos, right? Pero baka kasi naging habit na tuwing meeting, tuwing gatherings, puro concerns na lang. After nyo mag-usap, di ba, down kayong lahat. Wala nang nangyari sa inyo. Di ba, nawala na yung goals, yung positivity, di ba? Next meeting, kumbaga guys, next meeting ninyo, no? Make sure ninyo na positive na yung pag-uusapan ninyo. Dapat goals na ano yung next target ng team ninyo, di ba? Hindi yung puro problema, puro concern. Ang goal niyo next meeting ninyo, dapat pay-in na ang pinag-uusapan ninyo. O ganito, ilan ang pay-in mo? Akin 10, akin 20, ganun. Hindi puro concerns. Negative. No? Are you learning? Oh, guys, may share lang ako sa inyo. Mabilis na lang ako. Bibilisan ko. Ito yung first income ko before, nung nagne-network pa lang po ako. Distributor ako noon. Kung makikita ninyo sa screen, ayan, 400, Lorraine, 450 pesos commission. Wala pa kaming cheque dati. Ang tawag po dito, outright commission. Pag may na-refer akong tao, automatic makukuha ko agad yung cheque ko. Wala pa kaming cheque nun. I mean, income ko, wala pa kaming cheque nun. No? So, 450. Tapos, after a month, 450 ulit. Tapos, may 4.5 sa baba. Guys, may tanong ako sa inyo. 450, malaki o maliit? 450, maliit o maliit? Maliit, di ba? Sobrang liit. Kumbaga, ikakayamin mo ba yan? O yung 450 na yan? Di ba hindi? Starbucks lang yan eh. Pero guys, alam nyo ba, hindi yan yung nakita ko, yung 450 na yan. Kundi sa 450 na yan, nakita ko yung millions dyan. Di ba? Yung billions dyan. Yung future, yun yung nakita ko. Alam ko na doon ako papunta. Tama? So kayo, for example, nag-start ka sa maliit na cheque. Alam mo, picturean mo yan. Itago mo, i-keep mo yan. Parang ito yung first income ko. Buti na scan ko pa to. Di ba? Kailangan, hindi pa nangyayari sa akin dati, napipicture ko na, nayayaman ako kahit 450 lang yung income mo that time, na-asenso ko dun sa ginagawa ko. Di ba? Alam nyo ba, naalala ko po ito before, 20 years old ako, nag-post ako ng Mustang sa ref namin. No? 20 years old ako nito, nag-post ako ng picture, nag-print ako ng picture ng Mustang, color black, sa ref namin. Mustang, Camaro pala. Camaro yung pinost ko kasi yun yung goal ko dati. Camaro na black sa ref namin. Nakita ng tito ko. Sabi daw niya kina papa at mama, saan kukunin ni Aika yung pangbili niyan? Ang hirap-hirap ng buhay, ang mahal-mahal niyan, di ba? Parang nababaliw na yata si Aika. Di ba? Kumbaga guys, maraming hindi maniniwala sa'yo, di ba? Madalas, malalapit pa sa'yo, ang tingin sa'yo, minsan baliw na, kasi nangangarap ka, okay lang yun. Ang importante, ikaw. Ang importante, naniniwala ka sa sarili mo. So di ba nung nagkaroon na ako ng sports car noon, dun ko lang nalaman yung nangyari pala yun, no? So sabi ng tito ko, totoo pala, di ba? Nagkamali ako noon na hindi ako naniniwala sa'yo, sabi niya. So kung ikaw na-experience mo yan, okay lang yan, no? Okay lang yan. Learn the art of Dedma. Okay? So next. Ito pala. May share lang ako sa inyo. Story about abundance mindset. May question ako guys. Sino kumakain ng dito? Ng chicken. Sino kumakain ng chicken? Manok. Parang ganito lang yan, no? Guys, naisip ba natin to minsan? Sobrang daming chicken na ang namatay because of Jollibee, McDo, 'di ba? KFC, Shakey's, 'di ba? Worldwide 'yan, 'di ba? Every day. Sobrang daming namamatay na manok, 'di ba? Pero naisip ba natin, bakit hindi nauubos ang manok? 'Di ba? Bakit hindi nauubos? 'Di ba sa Amerika? Alam niyo ba sa Amerika, 25 billion na chicken wings every year. Amerika pa lang 'yan, 25 billion na manok ang nabebenta every year. Amerika pa lang 'yan, wala pang ibang bansa. Okay? So yun ang tinatawag na
Yun yung tinatawag na law of supply and demand. Law yun ng universe. Kapag may demand, may supply. Wala yung pinagkaiba sa pagkakaroon ng abundance mindset. Tama? Madalas kasi sa atin, wala tayong ganyan. Diba? Ang meron tayo, scarcity mindset. Yung feeling natin, maubusan tayo. O for example, diba? Kahoy. Ilang years ng maraming suppliers ng furnitures, diba? Pero never naman nawala ng kahoy. Tama, bawat bahay may kahoy. Never nawala ng kahoy. Di ba minsan sa atin sa IM, nakikipag-agawan pa tayo ng kliyente. Scarcity mindset yon. Feeling mo maubusan ka. Di ba? Kasi nakikipag-agawan ka pa nakikipag-away ka pa para mapunta sa yung client. Iba naman nagbabagsak ng presyo. Scarcity mindset naman yon. Di ba? Kasi kailangan mo pang magbagsak ng presyo kasi tingin mo walang bibili sa'yo kapag sumunod ka sa tamang price. Kasi nakikipag-agawan ka pa sa market. Abundance mindset dapat. Diba? Pag nagbabagsak ka ng presyo, scarcity mindset yun. Kasi feeling mo, walang bibili sa'yo kapag sumunod ka sa tamang presyo. Correct? Guys, sobrang laki ng pie, diba? Sobrang daming tao sa Pilipinas. Huwag natin pag-usapan ng mundo, Pilipinas na lang, diba? Same yan dito sa atin. Kaya pag nangarap ka, di ba, sagad lagi. Huwag mong iisipin na hindi mo kaya. Huwag mong iisipin na wala kang pera. Hindi yun totoo. Pag ginusto mo, pwede mong makuha. Are you learning? Are you learning? Oh, next slide ko na, number 3. Invest in yourself by setting high standards. Oh. Nakita ko sa inyo sila press ni GM. Ito yung time na nagne-network pa lang sila. O, so guys, sino dito yung pinupush ng mentors niya na mag-shopping? Sige nga, sino dito yung pinupush ng mentors niya na mag-shopping? Mamili ng damit, di ba? Sabi ng mentor mo, bumili ka mag-shopping ka, bumili ka ng damit mo, ng gadgets mo, upgrade ka, etc. Alam niyo ba kung bakit kayo pinupush ng mentors niyo? Alam niyo kung bakit kayo pinupush ng mentors niyo? Why? Kasi it's part of your investment. It's part of the growing season. Yung second season na pinag-uusapan natin. Wala siya sa harvest. Okay? Pag sinabihan ka ng upgrade mo na mag-upgrade ka, di ba, ayusin mo yung damit mo, bumili ka ng ganito, wala siya sa harvest season. Investment yon. Kailangan maging clear sa atin yon, no? Akala natin yung pagbibili ng mga ganyan, harvest, hindi po. Nasa growing season yan. Kasama siya sa investment mo dito bilang negosyante or bilang networker. Guys, ganito. Pag ikaw negosyante ka, 'di ba? Yung profit mo, no? Pag ikaw negosyante ka, yung profit mo, ang dapat mo gawin, reinvest mo muna sa business mo before anything else, 'di ba? Para lumago siya, para lumaki yung negosyo mo. Ulitin ko, pag ikaw negosyante ka at kumita ka, yung income mo, reinvest mo muna sa business mo para lumaki yung business mo. Hindi pwede na pagbago ka, tapos, di ba, kumikita ka, kung ano-ano yung bibilin mo na hindi naman makakatulong sa negosyo mo. Ang tawag dun, gastos. Hindi yung investment. Are you learning? Nakita niyo yung difference? Kumita ka, tsumeke ka, bumili ka ng something na hindi naman makakatulong sa business mo. That's gastos. Pag investment, yung makakatulong sa business. Yun yung investment. O, diba? Sila Prestige nyo naman. Nag-first car sila, yung Fortuner, second car, yung Nitro, tapos nag-Benz, nag-Camaro, nag-Benz, diba? So may nag-upgrade din talaga eh. Tama? Setting high standards. Guys, ganito. Tandaan nyo to ha, magkaiba ang investment tsaka gastos. Okay? Magkaiba yun. Pag bumili ka ng kotse mo dito at ginamit mo sa business, hinataw mo yung negosyo mo, in-expose mo sa team mo for motivation, for inspiration, investment yon. Why? Kasi helpful siya sa team mo eh. O parang si Mentor Marlon naglabas ng Corvette. Makikita mo araw-araw pinapakita sa grupo yung kotse, di ba? Pupunta sa office. Ano siya, very helpful investment na tawag doon. Pero pag bumili ka ng kotse mo at hindi mo ginagamit sa business mo, pang display lang at pinangpapasyan mo lang, 'di ba? Dagdag pogi points lang. Yun yung gastos. Hindi siya investment, 'di ba? Why? Kasi hindi mo naman ginagamit sa negosyo mo. Are you learning? Pag kumita ka, 'di ba? Pag kumita ka dito, bumili ka muna ng mga damit mo, 'di ba? Para maging presentable ka, para mas maging confident ka, para mas maka-attract ka, para mas dumami ang pay-ins mo. Guys, may tanong ako sa inyo. After mo mag-shop, ito sa mga na-try na mag-shopping, after mo mag-shop, new clothes, ganyan,
Pag may bago kang gamit, kumusta sa pakiramdam? Sige nga po, yung mga nagsho-shopping dito. Nakita ko si Mentor Hana nung isang araw lang, bumili siya ng mga sapatos niya. Kumusta sa pakiramdam? Masaya ka ba or malungkot ka? Sige nga, masaya daw, happy, alright, 'di ba? Masaya ka. Guys, tandaan niyo to. It will start from you. Pag masaya ka, good things will happen. Tama? Pag masaya ka, mas may gana ka mag-work. Mas makaka-attract ka. Mas dadami yung pay-ins mo. Tama ba? Imagine mo nung may bago kang sapatos, kakabili mo lang ng sapatos mo, excited ka bang gamitin? Di ba? Baka nga gabi pa lang, suot mo na eh. Di ba? Kahit nasa bahay ka, suot mo na eh. Kasi excited ka eh. Ako naalala ko noon, nung may bago akong sapatos, nagne-network ako, gabi pa lang suot ko na eh. Tapos tingnan ko pa, iniikot-ikot ko. Tapos 11 a.m. yung client ko 11 a.m. yung client ko kinabukasan. 9 a.m. nasa office na ako. Excited ako eh. Diba? Yung iba ginagamit na daw kahit natutulog. Ganun ka, excited ka, happy ka eh. Diba? Yung iba naman may bagong kotse. O ganun din. Naalala ko may bago akong kotse, 1 p.m. yung talk ko. Pero 10 a.m. nasa office na ako. Diba? Kasi masaya ako eh. Excited ako. It will start from us. Diba? Maganda nga sa atin, sa I Am Worldwide, 2-in-1 yung effect eh. Tama? Mabibili mo yung mga gusto mo, may enjoy mo, at the same time, investment siya sa ginagawa natin. Asset siya. Unlike sa ibang business, diba, liability siya. Pero dito sa I Am Worldwide, pwede mong maging asset. Pero syempre, depende pa rin sa'yo. Kasi madami naglalabas ng kotse, pero hindi naman ginagamit sa hataw, puro pa siya lang ginagawa. Mali yun. Ang iba nagkondo nga, pero tulog naman ang ginagawa, puro lakwatsa. Imbes magamit sa business para mas lumakas, baliktad yun nangyari. Yun yung ayaw natin mangyari. Okay? Akala nyo dati, di ba? Akala ko dati gastos rin yung mga ganyan. Imbes na bumili ako ng mga ganyan, edi i-save ko na lang. Tama? Di ba may ganong thinking? Kaysa bumili ako ng ganyan, edi i-save ko na lang. Ganyan ang mindset ko dati. Pero alam nyo, based on my experiences, kahit gaano ako magtipid dati, no? Sobrang tipid ko dati, hindi nga ako kumakain sa labas. Naalala ko, nagbabaon ako ng sandwich eh. Tapos sa kotse ako kumakain sa strada eh. Hindi ako gumagastos ng pagkain ko dati. Nagbabaon na ako ng tinapay, tapos nilalagyan ko ng tuna. Yun yung pagkain ko whole day. Diba? Tipid-tipid ko dati. Pero kung maliit ang cheque mo, diba? Sobrang tipid ko na dati pero maliit pa yung cheque ko, wala pa rin akong naiipon. Why? Kasi sa bills pa lang ubus na eh. Diba? Sa bills pa lang ubus na eh. Starting ako nun. 'Di ba? Bago pa lang ako noon, nagsisave ako. 'Di ba? Sobrang tipid ko talaga, pero wala akong naiipon. Why? Kasi maliit pa ang cheque ko noon. Tapos may bills pa. Wala talaga. Hirap mag-ipon pag maliit ang cheque mo. Hanggang sa tinitipid ko na yung sarili ko, 'di ba? Hindi na nga ako kumakain para makasave. Pero ang hirap eh, no? Kung may matitira man, sobrang liit. Kasi maliit nga yung cheque. Kaya ang ginawa namin I realized ang kailangan palang gawin, ang goal dapat pala, palakihin ang income. Yun pala yung solusyon. Palakihin mo pala yung income mo, yun yung solusyon. Kasi ang bills, hindi yan nawawala eh. Lumalaki nga ang bills eh. Ang solusyon doon, palakihin mo yung income mo. Reinvest mo yung income mo sa negosyo mo para lumakas yung negosyo mo. Para hindi mo tinitipid yung sarili mo at para magka-savings ka. Paano? By reinvesting sa business mo, sa I Am Worldwide. Diba? Kailangan yung kinikita mo muna, i-reinvest mo muna dapat pala sa business mo para lalong lumaki yung negosyo mo. Binago ko yung mindset ko, invest na tipirin ko yung sarili ko, tapos okay lang sa akin kahit maliit yung cheque ko dati, binago ko. Ang ginawa ko, pinalaki ko yung cheque ko. Ganun yung thinking. Kaya nga, di ba, may mga mentors kayo na nagpapa-incentive? Di ba? Isang example yun, reinvesting yun. O kaya salute sa mga mentors na nagpapa-incentive sa team nila. Diba? O ito pa, isang wrong mindset. Saka na ako magpapa-incentive kapag may malaki na akong cheque. Mens, ang liit pa nga ng cheque ko tapos magpapa-incentive ako. Yung mentors kasi malalaki na cheque nila kaya sila nagpapa-incentive eh. Alam nyo, kapag ganun ang mindset, hindi lalaki ang cheque mo kapag ganun. Yung mentors ninyo, kaya lumaki ang cheque nila kasi kahit maliit pa lang yung cheque nila, nagpapa-incentive na sila noon pa. Maliliit lang naman na bagay, hindi naman kailangan nagayahin nyo agad yung malalaking incentive. Start small.
Naalala ko dati buffet incentive kami, 'di ba? Movie house, dinner, coffee, etc. You can start small. Hindi naman kailangan na ubusin mo yung cheque mo. Kailangan calculated pa rin. O for example, kumita ka ng 10,000, 10 to 20% o i-reinvest mo sa team mo. Coffee kayo, dinner kayo, etc. Padala mo ng food, sample lang yan. Are you learning? Are you learning po? O next. Ito naman po, papakita ko sa inyo. Ito naman yung time na nagda-network ako. Mabilis lang to. First car. Ito yung first car ko, Strada. October 2008 to. First car ko po, yan yung color blue. 20 years old ako niyan. No? Kumikita ako that time, 50 to 100,000 isang buwan. Next, second car naman yung Mustang, 2012. After 4 years, saka ako nagkaroon ng sports car. No? Medyo matagal. Actually, matagal. Guys, ito, share ko na din sa inyo kasi ayoko mangyari sa inyo. That time, 2008, first car ko, Strada. Nagkaroon ako ng destination disease. No? Nagkaroon ako that time ng destination disease kasi 20 years old lang ako niyan eh. Tapos kumikita ako ng 70 to 100,000 isang buwan. Malaki yun that time, no? 2008. Way back 2008, kumikita ako ng 100,000 isang buwan, malaki yun. Tapos wala naman akong pamilyang pinapakain. Malaki yun para sa akin, correct? Kumbaga, in short, na-relax ako. Feeling ko ang laki-laki na nang na-achieve ko. Feeling ko ang yaman-yaman ko na that time. Kumbaga, affected yung trabaho ko. Na-relax ako. Kaya 4 years, stuck ako sa Strada. Diba? Nagstay ako sa Strada sa 4 na taon. Hindi na lumaki yung income ko, hanggang 100,000 lang ako per month noon for 4 years. Nung na-realize ko yan, sabi ko sa sarili ko, may mali. No, sabi ko sa sarili ko, may mali. Na-relax pala ako. Mali yun. Masyado ko na-enjoy yung present success ko. Wala na akong na-achieve. Kaya ko to sinasabi sa inyo guys, kasi baka ma-experience ninyo yan para aware ka. Pag aware ka kasi, malalabanan mo. Tama? Alam niyo yung naging aware ako that time? 'Di ba? Sumipag ako ulit, 'di ba? Sinipagan ko ng todo. 'Di ba? Kumbaga, after niyan, nung na-realize ko 'yon, naglabas ako ng Mustang, 'di ba? 2012. Nung bago ako noon, kumbaga, ayan yung 2 cars ko, no? Tapos, naalala ko, nung bago ako noon, ito pala, kasama ko si Preso, naka-Hermes belt kami, 2013 na to, no? Nung bago ako noon, share ko lang, no? Puro luma yung mga damit ko. Nung nag-start ako, kumbaga, kumikita ako noon kahit maliit lang, ini-invest ko kaagad sa sarili ko, bumibili ako ng mga damit. Nag-start ako noon sa, yun, suot ko yung polo shirt ko na yan, Giordano yata yan, no? Mahal na sa amin dati yan. Tapos bumibili ako ng Lacoste na sapatos. Kumbaga, nag-decide ako na mag-upgrade. Nire-invest ko sa sarili ko. Diba? Namili ako ng mga branded clothes, ganyan. Kumbaga sa Lacoste noon, baliw na kami noon. Kasi 4,000 to 5,000 isang piraso niyan eh, diba? Kumbaga, eto, share ko lang. Ito pala kami nila Mentor May, nila Mentor Peach, o naka-Rolex na kaming 3 niyan. Tapos naka-bangle kami. Tapos si Mentor Kath, si Mentor Nice, naka-Hermes kami lahat niyan, di ba? So diyan kami nag-start, no? Tapos, naalala ko dati, may papakita lang ako sa inyo. Ito pala income ko, 2013. So, 234,000, 1 week na yan. Simula nung nag-upgrade ako. Tapos, 1 week, 304,000. 1 week. Next. Sample, Rolex. Ito yung first na Rolex ko. May 26, 2014. So ito, second hand lang yan. So hirap na hirap akong kumbaga hirap na hirap akong bitawan yung cash niyan that time. Kasi feeling ko, kailangan ko ba talagang bumili ng ganito? Kasi mahal-mahal ito. Pinaghirapan ko yung pera tapos uubusin ko lang sa isang relo. Ganun yung thinking ko dati. Pero, kumbaga, nakita ko kasi sa negosyo na kailangan siya. Yung mga kausap ko that time, mga high-end na. So, kailangan ko talaga mag-invest. No? Na-reinvest ko yung income ko sa relo na yan. No? After that, ayan. After that naman, after ilang buwan, nag-upgrade ako. In-upgrade ko yung relo ko. No? Sa Rolex Gold naman. Rolex Solid Gold. So, after ilang months lang yan. So, nag-upgrade. Binenta ko yung luma. Bumili ako ng bago. Next. Ito naman, share ko lang to. Naalala ko dati, wait. Nagahang. Ayun. Ayan. Naalala ko dati, itong Lacoste na to, parang worth ito, parang 4,000 to 5,000 isang piraso niyan, di ba? So, baliw na ako dyan dati.
Kumbaga, pag may nakita ako na isang nagustuhan ko, sunod-sunod yan, bibilhin ko na iba-ibang kulay lang. No? Kasi, kumbaga, ang mindset ko dati, very important sa akin yung time. So, pag nagpupunta ako ng mall dati, para sa akin, waste of time ang pagpunta ng mall. Kaya pag may nakita ako na damit na gusto ko, yan, bibilhin ko na lahat ng different colors para uwi na ako after. Para hindi na ako ulit babalik sa mall. So, kaya pare-pareho ang top ko dati. So, tapos, pare-pareho itsura ko no? So, iba't ibang kulay lang. Tapos, shoes ko. So, pagkagising ko, ligo agad, same shirt, di ba? No waste of time. Tapos, sa car na ako kumakain nun, drive-thru minsan, tapos nagbabaon na lang. Tapos pati sa pagkain sa pagkain noon sa restaurant, ayaw kong kumain noon kasi time consuming. Gusto ko may baon na lang ako para sa kotse na lang ako kakain. Diba? Kasi kumbaga oras pa din 'yon eh. Kumbaga mag-iisip pa ako tapos ang 'di ba ang tagal kong mag-decide minsan kung ano yung kakainin ko, etc. Kumbaga naging important talaga sa akin yung oras. Tapos naalala ko dati, 'di ba, ang iniiwasan natin diyan yung decision fatigue. Alam niyo yung decision fatigue? Alam niyo 'yon, yung kaka-decide mo ng damit, ubos na yung oras mo. Meron bang ganun dito? Yung pagpipili ka ng damit mo, inaabot ka na ng ilang oras, kakapili ng damit, o saan yung oras doon? Okay? So, kaya ko to pinapakita sa inyo para makita ninyo na kami mismo ginagawa yung pinapagawa ng mentors ninyo ngayon. Okay? Kaya namin tinuturo sa inyo. 'Di ba? May mga mentors kayo na nakikita ninyo na nag-sports car na, 'di ba? Nag-supercar na, bumibili ng Rolex, 'di ba? Investment 'yan sa negosyo. Guys, kaya hindi ko sinasabing maging magastos tayo, no? Ibig ko sabihin diyan, mag-invest tayo sa negosyo natin, no? Ang negosyo natin, yung sarili natin. Lahat ng binanggit ko, it's part of your investment. Magkaiba kasi yung pagiging magastos, di ba? Yung bumibili ka ng kung ano-ano na hindi naman makakatulong sa negosyo mo. Yun yung gastos. Pero hindi yung maging, kumaga, ang sinasabi ko, yung reinvest sa business, yun yung investment. Magkaiba kasi yun. Kailangan natin maintindihan yun, yung difference nun. Are you learning? Ayan. So ito yung third card ko naman, no? SLK 55. So after a year, yan na yung lumabas. After 2 years yata, nag-SLK 55. Tapos, ayan, so bumili ng extra watch, ganyan, upgrade, another watch. Tapos, nag-condo na ako noon, no? 1 year to pay yung condo na yan. Tapos ito, guys, after ilang months, Fortuner naman, SUV, Audi R8, after ilang months, evoke naman siya. So, in 1 year and a half, 4 na kotse yung binigay sa atin ni Lord, no? So, kumbaga, resulta. Ito yung example ng results-oriented leadership. Okay? Kumbaga, maging walking goal board ka ng mga tao. Ikaw yung magpapakita sa kanila na posible lahat. 'Di ba? Sabi nga natin, we live to inspire. 'Di ba? Isip ka, ikaw mismo, isip ka ng way, kumbaga, paano mo mai-inspire yung downlines mo, 'di ba? Pag nakita, kumbaga, halimbawa may kakilala ka na tao, tapos nakita mo siya nakabili ng kotse, nagsipag siya, 'di ba? Hindi ka ba ma-inspire noon, 'di ba? Mai-inspire ka noon. For example, may friend ka nakapag-travel siya. Dati hindi naman siya nakapag-travel, 'di ba? Mai-inspire ka. Kumbaga, magiging walking goal board ka ng mga tao sa paligid mo. Okay? May natututunan ba? Wait lang ha. Ayan. Next. Share ko lang to, guys. Nothing is expensive if it will make you grow. Ulitin ko, nothing is expensive if it will make you grow. Walang mahal or expensive kung ikaka-grow mo naman. Alam nyo, guys, before ka maglabas ng kotse mo or something, no, ng resulta mo, kapag hindi ka kinakabahan, comfort zone mo yun. Correct? Diba, meron ba dito yung naglabas ng resulta niya na hindi siya kinakabahan? Comfort zone yun. Pero alam nyo, kapag kinakabahan ka, kapag natatakot ka, yun na yun. Yun na yun. Oh. Kailangan, pag natatakot ka, ibig sabihin, wala yun sa comfort zone. Yun yung mas maganda. Naalala mo ba sa mga naglabas na ng kotse dito, di ba, or ng house and lot, sa una, di ba, natatakot ka? Diba? Sabi mo pa sa upline mo, Vince, kaya ko ba talaga to? Diba? Kaya mo talaga yan, diba? May mga doubts ka pa dati. Pero after mo ilabas, diba, lumakas yung grupo mo, diba, lumabas yung potential mo, ang sipag mo, lumaki yung cheque mo, etc.
Example, naalala ko nun si Mentor May before siya maglabas ng house edlat, sabi nga niya sa akin, VP, hindi ko naman magagamit yung 3-story house, mag 2-story house na lang ako. Di ba? Noong una ayaw din niya eh. Di ba? Kasi ang laki ng, kumbaga, syempre malaking difference ng presyo ng 2-story tsaka 3-story. Pero kumbaga, nag-step out si Mentor May sa comfort zone. No? After niya maglabas ng bahay, daming na-inspire, di ba? Na kumbaga, inspired yung downlines niya, motivated sila, lumaki eh. Doon nga siya nag 1 million, di ba? Doon nga siya nag-start mag 6 digits per month eh. Tama? Ganun, same with Mentor Kath. Nung bago siya bumili ng bahay, di ba? Gusto 2-story lang, pero hindi eh. Kumbaga, nakakatakot talaga sa una eh. After niya maglabas ng 3-story house, so doon lumaki yung grupo. Lumakas yung grupo, lumaki yung cheque, nag 6 digits din every week, di ba? Are you learning? Ito pa pala, may i-add lang ako. Alam nyo ba guys, one of the secrets of successful mentors here in I Am Worldwide, gusto nyong malaman. No? So, ang dami ko na rin na-meet na persons, ganyan, na-observe ko sa mga tao. Alam nyo isa sa mga secrets? Alam nyo kung ano? Being grateful. No? So guys, be grateful. Kailangan matutunan natin yan. We have to be intentional. Okay, alam nyo, ang mga challenges, problems, it is part of our life. When we say parte siya. Hindi siya mawawala. Nandyan talaga yan. Parte siya ng buhay natin eh. Kailangan natin tanggapin na part siya ng buhay natin. 'Di ba? Tulad nga ng sinabi ko sa training ko last month, ang problema para sa atin siya. 'Di ba? For us to grow. Sinabi ko na yun sa training ko last time eh. Problems are for us. Para sa atin siya. Pag yan, na-gets natin, no? Pag yan naintindihan natin, hindi na natin tatakbuhan ang mga problema natin. Kundi, susolusyonan na natin sila. No? Guys, just be grateful. Anything that we have right now, maliit man yan or malaki, be grateful. Kung ano yung binigay sa atin ni Lord na resulta, be grateful. You are very blessed. Tandaan mo yan. Yung idea pa lang na nasa IM ka, you are really blessed. Diba? Ang dami dyan sa labas, walang trabaho. Ang daming nawalan ng trabaho. Ang daming wala pa ring trabaho. Ang dami dyan walang makain. Ang daming walang tirahan. Ikaw meron eh. You are very blessed. Yung idea pa lang na nakakanood ka ngayon, may internet ka, may phone ka, may laptop ka, you are very blessed. Huwag mo yun kakalimutan. Alam nyo ba, ang gusto mangyari ni Lord sa atin, God wants us to be an economist. Alam niyo ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, to economize means to get the maximum out of the minimum. To get the most out of the least. Kaya tingnan mo kung anong meron ka ngayon, tapos i-maximize mo. Kapag ganyan ang thinking or mindset mo, hindi ka maghihirap sa buhay kasi grateful ka. O example, may kotse ka ngayon, no? Kumikita ka, may grupo ka. Tapos sunod-sunod yung challenges na nangyayari sa'yo. Minsan na-overlook na natin yung mga blessings na meron tayo. Hindi na natin nakikita yung kung anong meron tayo ngayon, natabunan na ng mga problema. Ang nakikita na lang natin yung problema, ang nakikita natin yung wala sa atin. Pero kung iisipin natin, sobrang blessed pa rin tayo. 'Di ba? Again, be an economist. Yun yung gusto niyang mangyari. Kung ano yung meron tayo ngayon, kunwari, example, isa pa lang yung downline mo, 2 pa lang, 3 pa lang, o, palaguin mo, paramihin mo, alagaan mo. No? At pag nakita niya na inaalagaan mo, saka kanya bibigyan ng mas marami pang downlines na gusto mo. Pero kung isa pa lang yan, 2 pa lang yan, 3 pa lang yan, hindi mo maalagaan, do you think bibigyan ka ba niya ng marami? Siyempre, hindi. Be grateful. Next, pakita ko lang yung mga mentors ha. Mentor Jonathan and Mentor Sol. Kita nyo naman na nag-i-invest talaga, di ba? Results-oriented leadership. May relationship din sila sa team nila. Naka Chrysler, may Porsche, di ba? Tapos, ganun din. Nag-upgrade din. Watch, di ba? Sa damit, makikita nyo naman eh. Are you learning? Investment. Nagre-reinvest sila sa negosyo nila. Next, Mentor Marlon Santos. Makikita rin nyo rin naman kung paano nag-start si Mentor Marlon, di ba? Nag-i-invest eh. Nagpapa-incentive din, tulad nila Mentor Jonathan Sol, di ba? Investment, reinvest. May resulta, hindi rin natatapos ang resulta niyan. Last event lang, naglabas ng Corvette C8 niya, di ba? Kakalabas lang ng Z4, naglabas ng Corvette.
Next ko, mag-asawa din, Mentor Arden and Mentor Michael. Same. Invest din eh. Diba? Makikita ninyo, lalo na ngayon, puro branded na yung mga suot nila. Diba? Reinvest. Naka BMW Z4 sila, balita ako, iba na rin, magsusupercar na rin to eh. Diba? O, next natin, Mentor Erica Soreda. Same. Diba? Nag-start sa Fortuner, Mustang, nag-condo, nag-house and lot, reinvest. Nagpapa-incentive sa grupo, may relasyon sa grupo. Same. Kung mapapansin niyo, pare-pareho sila ng ginagawa. Diba? O, Mentor Catherine Policarpio, same din. O, nag-first car, second car, diba? Third car, nag-house and lot, nag-upgrade. May relasyon sa team, nagpapa-invest sa team. Correct? Next, Mentor Peach. O, same. First car, second car, nag-Rolex, diba? Upgrade, etc. Nagpapa-invest sa team. Last week lang, nag-ano sila, nanlibre siya sa team niya, no? Trinity yung buong leaders niya, nagyate sila sa Subic. O, magkano yun? More or less, naka 250,000 yata siya. Binigay niya lang sa grupo niya yun. Isang bagsakan. O, i-reinvest. Next, Mentor May. Same. First car, second car, Rolex, diba? Nag-Hublot, may house and lot. Oh. Audi, Formula. Reinvest. No, nagpapa-incentive din yan sa team niya, diba? Ganun. Pare-pareho lang eh. Walang pagkakaiba, diba? Tsaka marami pang mentors. Siyempre, di ko na sila maisa-isa dyan. Andyan sila Mentor Patsy, di ba? Nag-R8. Andyan si Mentor Drex, Mentor Christine Perez, sila Mitch, sila Jean Mantala, sila Mentor Ven, sila Mentor Stephen, Jeanette, Mentor Dadel, nasa Kuwait. Pero alam niya yung formula, naglabas ng Charger, di ba? Tapos may Mustang pa dito sa Pilipinas. Di ba? Upgrade eh. Guys, ganito. Kung hindi ginawa nila Mentor May yan, nila Mentor Peach yan, yung formula na yan, do you think lalaki ba yung grupo nila? Sige nga. Kung hindi ginawa ng mga mentors na yan yung ginawa nila, yung formula, do you think lalaki ba yung grupo nila? Hindi. Bakit? Magre-rewind ka lang eh. Bakit lumakas yung grupo nila? Kasi may naglalabas ng resulta. Doon na-inspire yung mga tao. Doon nila nasasabi na kung nagawa nila, magagawa ko din. Gusto ko din yan. Means, kung nagawa mo, kaya ko rin. Possible din yan sa akin. Tama. Sa totoo lang, guys, kung wala naglabas ng resulta sa iWorldwide, sige nga, kung si Mentor Me walang bahay, walang kotse, sila Mentor Peach, walang resulta. I'm sure, wala ka dito ngayon. Hindi ka ma-inspire sumali. Baka nga na, na burnout ka na. Ano ba naman itong mga to? Wala naman nangyayari dito. Tama. Kaya until now, kaya ka nandito kasi may mga resulta eh. Totoo eh. O imagine mo, walang nagkabahay. 4 years na yung kumpanya natin, walang may bahay, walang may kotse, walang sports car, walang kahit anong, walang kumikita. Do you think magjo-join ka? Hindi. Kaya ka nandito until now kasi inspired ka, kasi motivated ka. Dahil sa mga resulta na nakikita mo, na totoo pala. Do you agree? Kumbaga, pinapakita nila sa mga tao na walang imposible. Diba? Na lahat posible. Na kahit nag-start kang wala, hindi ka marunong, okay lang. Ang important, determined ka. At sumusunod ka sa formula. Are you guys learning? Kaya kailangan gawin natin yan for inspiration, lalo na sa'yo, sa team mo. Pag mong isipin, nandiyan naman sila mentor para mang-inspire sa team ko. Hindi. Iba yung sa'yo. Turo ka ng turo sa mentor mo. Ang tanong, ano yung sa'yo? Para makita nila sa'yo, di ba? Kung gaano kasarap mabuhay sa mundo, di ba? Kumbaga, living the life. Wala kang ibang iniisip kundi maging inspirasyon at makatulong sa maraming tao. Diba? Buhatin mo yung grupo mo. Huwag mong iasa sa ibang tao yung pang-inspire. Dapat ikaw mismo maging inspiration sa grupo mo. Negosyante tayo dito eh, di ba? May negosyo tayo. Ano ba ang goal ng isang negosyante? Di ba? Sa may mga traditional businesses dito, anong goal mo? Di ba? Dapat lumaki yung profit mo. Tama? Ngayon, lumaki ang profit mo. Ano dapat mo gawin? Invest. Invest sa tao, sa learning, sa training, sa marketing, etc. In short, invest. Dito sa IM, lahat ng sinasabi ko sa inyo, it's part of the growing season. It is an investment. Yung first car, yung sports car, supercar, house and lot, hindi mo yan pangarap, investment lang yan.
Tool mo lang yan. Tool mo yan para mas marami kang ma-serve, para mas marami kang ma-inspire, para may paglagyan ka ng products mo, para may tool ka, para mas safe kang makapunta sa talks mo, sa lakad mo, sa gatherings, sa meetings, etc. Para mas marami kang makausap. It's an investment. Alam nyo guys, sa mga wala pang first car dito, medyo naguguluhan ka pa rin until now. Alam mo kung marami kang schedule sa labas, kung marami ha, mas tipid nga yung may sarili kang kotse kesa nag-grab ka. Mas safe pa, lalo na ngayon. Tama? Are you learning? O kung bumili ka ng car, tapos pinagpasyal-pasyal mo lang, 'di ba? Naging tamad tayo after natin magkakotse, liability talaga 'yon. Kasi nagbabayad ka ng monthly mo, tapos hindi mo naman ginagamit sa business mo, right? Ang mindset mo dapat, padamihin mo yung asset mo para lumaki ang income mo. Akala kasi natin dati, nasa harvest season yan. Hindi po. Ulitin ko, it's part of the growing season. You invest in yourself. Baka kasi maguluhan kayo eh. Ang kotse, it's part of the growing season. It is an investment. Hindi mo yan pangarap. Okay? Kaya parati ko tong sinasabi, paulit-ulit ko tong sinasabi kasi tool lang yan para mas lumakas ang negosyo mo. Yan yung way natin to reinvest sa business mo. Are you learning? Next ka na. Malapit na ako matapos. So ito, sports car achievers. 'Di ba? Dumadami na. More or less, mag-30 na sports car achievers natin sa Team IM Worldwide. 'Di ba? Dumadami na talaga eh. So sunod-sunod na siya. So marami nang naniniwala. No? And alam niyo sa totoo lang, kung ako nag-network sa IM, wala nang reason para mag-doubt pa ako. No? Kasi sa dinami-dami ng kumikita, sa dinami-dami ng nagkakaresulta, wala nang reason para magduda pa ako. Correct? O, ikaw, syempre, kung nakikita mo yung sarili mo, di ba? Nakikita mo ba yung sarili mo na ikaw na yung susunod na sports car achiever? Sige nga, pa-comment nga ng IM kung naniniwala ka na this year o 3 months from now, ikaw na ang susunod na naka-sports car. Nako, this Feb, nako, marami na namang pasabog. Feb 5 pa lang, may supercar na. Next week, marami na naman. Puno na naman ang schedule natin. Chinek ko yung Feb sched ng Car Achievers. Puno na next week. Next week, second week na yun eh. So third week, almost puno na. Ang free na lang, fourth week na lang. Ang vacant. Sports car achievers. Next, supercar achievers. Dumadami na rin, di ba? Diyan si Mentor Peach, Mentor Pass. Ang dami na. Sunod-sunod na rin, no? Supercar natin. So, madadagdagan na naman to tonight, di ba? Who's next? Madadagdagan na naman tonight. So, naniniwala ako, marami na naman susunod dyan, di ba? So, reinvest. So, 2022 car achievers. So, as of today, 1, 2, 3, 4, 7, 10. 10 as of today, 11 na. May hindi pa yata na isama dito yung kahapon. So, 12 na. As of today, I think 12 na or 13 na yung car achievers natin. This year pala. So, I'm sure marami pang susunod next week, this month, Feb. Kung, ito January to eh. So, 10 yata ang car achievers. So, I believe this Feb, mas marami yung maglalabas ng sasakyan this Feb. So next, ito. Kilala niyo si Mark Zuckerberg? Share ko lang to para lang ma-idea kayo. Kilala niyo si Mark Zuckerberg? Di ba sabi nila, may nakikita kasi ako sa Facebook na nagpo-post nito na yung mga mayaman, di naman kailangan yan, di ba? Tipid-tipid nga nila. Alam niyo ba yung suot nila? Alam niyo ba yung suot niya? Di ba simple lang siya? Pero alam niyo ba na custom made yan ng isang Italian designer. Ang worth ng isang t-shirt niya, alam niyo kung magkano? 15,000 pesos. 15,000 para isang napakasimpleng t-shirt. So, kumbaga, alam nyo ba kung saan sila nakatira? Diba? Alam nyo ba kung ano ba yung mga sasakyan nila? Kaya huwag tayong makikinig sa mga nagsasabi na hindi mo yan kailangan. Diba? Ang mga nagsasabi ng ganun, for sure, hindi yung top earner dito sa IM Worldwide. Siyempre, kung ikaw gusto maging top earner dito, makikinig ka sa mga top earners sa IM, hindi yung kung kani-kanino lang. Are you learning? Okay. Next. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way, sabi ni John Maxwell.
Pag ikaw leader ka, no? Pag ikaw leader ka, alam mo dapat ang way. Kaya tayo may mga trainings, 'di ba? May knowledge ito eh, right? Goes the way. Sasamahan mo yung team mo, tuturuan mo. Shows the way. Ipapakita mo sa kanila. Not just words, but by actions. You show it, 'di ba? Kaya dapat ipakita mo sa team mo kung ano yung dapat gawin. Kung paano mangarap ng malaki, kailangan makita nila sa'yo. Tuwing makikita ka ng downlines mo, dapat inspired silang mangarap ng mataas. Ganun dapat. Hindi yung tuwing makikita ka nila, wala, hindi sila na-inspire. Kasi yung itsura mo nung 4 years ago, ganun pa rin yung itsura mo this year. Wala nagbago. Paano sila ma-inspire? No? So, next, crab mentality naman. Careful sa mga pinapakinggan mo. Okay? Kasi minsan sinasabi nila, huwag kang makinig dyan, huwag kang maglabas ng ganyan. Yun pala, ayaw lang nila na maka-achieve ka. Sad but true, di ba? Maraming unsuccessful na ganyan. Kung gagawin nila ang lahat or sasabihin nila sa'yo na huwag, di ba? Kasi sila mismo, hindi nila kayang bumili. Okay? So, ayun. So, refuse to be a crab. Sabi dyan, kasi if I can't have it, neither can you. So, crab mentality ang tawag doon. Next. Ito naman. Example, guys, 2 years, 'di ba? 3 years, 4 years ka na until now hindi ka pa rin naglalabas ng first car mo, second car mo. Paano ma-inspire yung downlines mo sa'yo, 'di ba? Kung yung sports car pa lang hindi mo mailabas, 'di ba? Kung first car pa lang hindi mo mailabas, don't expect na magkaka-house and lot ka. And of course, 'di ba, yung mga top mentors ninyo, copy their work ethics. Nagsisimula sila, 'di ba? Wag yung lifestyle nila, yung kopyahin niyo. Kailangan yung work ethics nila, yung kopyahin niyo. I-aim mo yung lifestyle nila pero yung work ethics ang kinokopya. Yung sipag, yung puyat, yung mindset, 'di ba? Lahat, yung system and yung formula natin, proven and tested na yan. Kopya-kopya lang naman. Next, ito yung fund drive namin last time. Kasama ito yung MVP sa Upper Def, tapos sa Blast, tapos ito yung kina Mentor Mitch, yung sa Team Lions, ito yung nagtagaytay kami. So, konti lang that time ako makikita niyo. So, I think ngayon parang almost nag-double na yung sports car natin. So, thank you Lord, no? So, lalo pang dadami yan. Hindi na yan kasya sa picture, no? Next, and lastly, third season. Harvest season. Ito na yung time na, 'di ba? Ito na yung time freedom, financial freedom, 'di ba? Kumbaga, wala na sa mind mo yung money, 'di ba? Ang goal mo na lang, lumaki na lang yung income mo para mas marami kang matulungan. Yun naman talaga yung goals natin, guys, 'di ba? Yung time freedom, 'di ba? Yung wala kang iisipin na oras, kumbaga kasama mo yung family mo, wala kang isipin na may boss ka, na may kailangan kang meeting, ganyan. So, financial freedom, yung walang problem, di ba? Anything na gusto ng family mo, maibigay mo sa kanila, etc. And of course, di ba, time freedom. And lastly, yung help other people. Ito naman yung gustong-gusto natin, di ba? Kaya naman natin ginagawa to para syempre marami kang matulungan na ibang tao. Di ba? Sabi nga, the purpose of prosperity is generosity. Kaya tayo pina-prosper para marami kang ma-share na blessing sa ibang tao. No? So yan yung harvest. Kaya wag kang mako-confused. Yung reinvestment, growing season yon. Yun yung middle part. Yung time freedom, yung financial freedom, yung help other people, yan yung harvest time. Kaya wag kang mako-confuse. Again, before mangyari sa atin yan, focus on building your organization. Okay? Pag na-build mo na yan ng tama at maayos, no? Everything will sink into place. Mag-harvest ka din in God's time. Alam nyo, dadating yung time, guys. Tingnan nyo ito, ha? Alam nyo, dadating yung time, same na kayo sa mentors ninyo. No? Hindi na iniisip ang payout day. Diba? Di mga mentors ninyo, hindi na nga nila alam yung araw eh. Diba? Kasi hindi na nila naiisip, ay Friday na, check, hindi na nila naiisip yun kasi hindi pa nila kailangan. Diba? Tayo kasi, naalala ko dati nung nag-network ako, alam ko kung anong araw ako dapat mag-encode, cut-off day, alam ko yung Friday, inaabangan ko talaga yan eh, kasi kailangan ko pa ng pera that time. Pero dadating yung time, magiging same na kayo sa mentors ninyo na yung araw, hindi nyo na iniintindi, no? Kasi hindi nyo pa kailangan yung payout. Okay? So, next. Ano na ba? Ayan. So, summary na lang. 3 seasons in building a team. First season, guys, planting season. Ito yung pinakamadaling part, no? It is the easiest part. Ito yung pinakamasayang part kasi nagpa-plan ka pa lang. Pinakamadaling part yan. Okay? So, next, growing season. Ito yung dito ka mag-focus sa growing season.
Ito yung reinvest, no? Kailangan mag-invest ka sa sarili mo, sa skill set, maliban sa skill set, sa mindset din, no? Ayusin mo yung mindset mo. So growing season yun, yung reinvestment, yung pag-i-invest sa first car, second car, third car, growing season yun. It is your investment. And then lastly, last part, third season is the harvest season. Ito na yung may time freedom ka na, may financial freedom ka na, and yung nakakatulong ka na sa ibang tao. Okay?